So guys, today I'm going to show you how to use the scan feature ng app natin. So all you need to do is open yung app natin, open yung ClassSpark. Then punta kayo sa classroom, dapat meron na kayong quiz na nakalagay. So we're going to have general math. Dapat meron na kayong quiz and ang gagawin natin is yung written first. So meron tayong 30 items dito. Pagkatapos nyo sa maglagay ng quiz, balik kayo sa classroom and then punta kayo sa quiz analytics. Quiz analytics. Punta kayo sa manual encode. And then download nyo yung answer sheets. Since 30 items yung natin, pwede kayo mag 30 items na 30 items by 2. Bali ito ay ipiprint nyo lang. Then, kung mapapansin nyo, meron kayong first, second, and third digit. Ito yung learner ID natin. So, meron na tayong feature na auto-detect yung learner kung kaninong paper yung i-scan natin. Learner ID. Ang learner ID po ay makikita natin sa print slip. Example dito, print slip. Then, you can have it, yung layout natin is learner ID only. Ito yung mga learner ID. So, 1, 4, 3. 1 is the first digit, 4 yung second digit, and then 3 is the third digit. So, ang gagawin nyo para makapag-scan kayo is i-copy nyo yung URL sa taas sa mobile phone nyo. Make sure na nakakonect kayo sa same na Wi-Fi or same na network. Kahit walang internet, okay lang. I-copy nyo to sa cellphone nyo. So, meron tayong virtual cellphone dito. Gamit ko yung phone ko ngayon and then nakakonect sa computer. Copy nyo and then enter lang. It's 8001. Then enter. Tama ba? 192. Hindi, mali. 102 dapat to. 102. Yan. Make sure na pareha sila ng make sure na pareha sila ng link na gagamitin from the desktop papunta sa cellphone nyo. Okay? So, pag sa cellphone nyo, on the first na mag-input kayo ng URL, it will ask you to log in. Magre-require siya ng login, which is the same as the login ng LMS natin sa desktop. Okay? So, punta na kayo sa classroom kung ano yung i-scanin natin. Kanina is, we have GenMat na BE or GenMat. Ito, GenMat. So, sa GenMat, punta kayo sa Quiz Analytics din, Manual Encode. Ito ang makikita nyo sa phone nyo. So, ang gagawin nyo is select lang ng quiz. Ano ba yung quiz na i-scanin natin? So, first written exam yun na natin. So, pagkatapos nyo ma-select ang quiz, click nyo yung choose file. Choose file tayo and then mag-ready tayo ng paper. Choose file. Then, click nyo yung camera. And then, sa phone nyo, i-scan natin yung paper ng learner. Okay? Capture nyo lang. And then, click yung OK. Then, automatic yung app natin. I-scan yung paper together with the name. Ang nakalagay sa paper is Aljur Quino. And then, dapat mag-reflect sa scanning natin. Ayan. So, natapos na yung scanning. Automatic na save na rin ito. Check lang natin. It's Aljur Quino, which is same sa paper na ni-scan natin. Then, yung score is 14 out of 30. So, same lang din. Pagkatapos nito is choose file ulit. Tapos, kuha tayo ng paper. It's Paul J. B. Molina. Choose file tayo. Mag-open ang camera sa phone. And then,
Capture natin yung kay Molina. Click OK. Then, nag-scan na po. Yan. So, tapos na yung scanning. It's 14 out of 30 for Molina, Paul J. And then you can always verify dito kung tama yung na-shadean ng learner. Okay? Once again, choose file. Iscan natin is Mark Dave Yakap. Ayan, Mark Dave Yakap. Kung sakali meron kayong error dito, pwede nyong i-manual dito sa baba. You can pre-select yung answer ng bata dito. So, yun po. Ganyan po ang paggamit natin sa scanner